Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel ni Emma. Good day sa inyo lahat dyan guys, kung saang bansa man kayo. Canada, America, Dubai, Singapore, at kung saan-saan pa man. So nakita nyo na to guys, no? Naset up na natin yung bike. Yan, shoutout again kay Lawrence at kay Donna. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo nyan. Ayan, tapos dito si Emma. Dito siya nagte-treadmill din kahapon. I mean kagabi pala, sorry. Then ako dito rin. So, pero si Emma, nag-bike muna tapos nag-treadmill. So, anyway guys, bago tayo lumapit sa aking magandang asawa, gusto ko lang ipakita sa inyo ang aming weather ulit. No? Naalala nyo, nag-snow nung nakaraan. Pero, yan, tunaw na. Dahil sa sobrang ganda ng panahon ngayon. Actually, mainit ngayon eh. Okay? So, konting update lang tayo dyan guys. Okay, so, pasensya na, medyo masikip dito sa area ko. Ayan, so, ito na. Okay guys, so yun, nandito na tayo, no? Kasama na natin ang ating magandang asawa. At yes. Parang gumaya pa ata ng suit ko to, nakaputi. Oh, white day tayo ngayon. Mm-hmm. Ayan. So, couple shirt, hindi naman. Hindi naman. Ano lang, pares lang tayo naka-white. Ayan. Yes. So, ngayon, may isi-share kaming like update or news sa inyo. Kasi nababalitaan na rin naman natin, ayan, kaliwat kanan na news or yung mga nagsishare din ng vlogs na marami-rami na rin talaga ang umuuwi. Yan, from Canada back to the Philippines or kaya lilipat ng probinsya for better opportunities. Ayan, o kaya lilipat na ng bansa. So instead of Canada, explore sila sa US or New Zealand or back to Dubai, yung mga ganon. So, yan nga, may nabasa na tayong news report. At least magbibigay sa atin ng number. So, gaano ba karami ang umaalis dito sa Canada? Kasi, usually talaga, ang meron tayong data ay gaano karami yung mga dumarating. Ang dami nating nakikitang mga kababayan na nagdadatingan din, nagtatry ng opportunity dito, nag-explore ano ba yung pathway to permanent residency, pero wala tayong figures or hindi natin masyadong nababalitaan noon kung gaano ba karami ang umaalis naman ng Canada or lumilipat from one province to another. So, this is like a discussion on immigration versus emigration. So, yung immigration, ito yung pagpasok ng tao dito sa Canada, and then emigration naman yung pag-alis, yun, o paglabas. So, base dun sa news report na nabasa natin, so we can share that news din sa description box dito sa ating channel para ma-view nyo rin yung buong balita kasi napakahaba din ang discussion nila. Ayan. So, ng taong 2024, ayan na, ito na ang pinakamaraming umalis ng Canada. So, bilang ng mga taong umalis na Canadians, ayan, 81,601. So, hindi yun nababalita, no, na ganyan na pala karami. Kasi ang nakikita lang natin ay yung mga pagpunta, tapos sasabihin na, mag-try sa Canada, ano yung meron sa Canada. Pero hindi na pala natin alam na marami ring Canadians na umaalis na. Hindi lang kababayan natin, ano? Hindi lang mga Indians, mga itim, kundi yung mga lokal. Ayan, no, yung mga lokal na mismo yung umaalis. Ayan, they pack their bags and bid farewell to Canada. So, this is the highest emigration na raw. So, yung pag-alis ng mga tao since 2017. Ayan, parang mapapaisip ka, ang daming gusto mag-Canada, pero yung mga taga dito pala, yung mga lokal, gusto nilang umalis ng Canada. So, syempre, feel ko, choices din talaga ng mga tao yon, parang to each their own. So, iba-iba tayo ng reason, ba't tayo pupunta ng bansa, ba't yung iba aalis naman ng bansa. So, ano ba ang nagiging cause or reason nila kung bakit sila umaalis? Ayan, ang number one reason dyan ay... Alam na nila yan. Alam nyo naman, syempre, yung cost of living. Yes, and connected yan sa
ano ba yung top 1 province na inaalisan dito sa Canada. So, base sa report na yan nabasa natin, ang emigration epicenter daw dito sa Canada of all the provinces ay, ayan, hulaan nyo. Ayan, tantararan. May hula na ba kayo? Yan, Ontario. Alam So, na nila this yan. is the emigration epicenter daw. So, sa lahat ng provinces, ito yung may pinakamaraming umaalis. Yan, hindi natin alam kung saan lumilipat, pero ito yung umaalis ng Canada. So, ano ba yung bilang ng mga umalis? So, from 81,000 na binanggit natin noong 2024 na umalis doon, so out of 81,000, 39,000 doon galing ng Ontario. Wow. So, halos kalahati. So to be exact, 48%. Yeah. So, napakarami nun. So, magtataka ka kasi yung ibang friends natin or kakilala natin, ang alam talaga, ayan, Ontario, na nakapunta ka na ba ng Canada? Sa Toronto. Yun yung mga first thing na, or first place na alam nila dito sa Canada. Even ako, kahit nung bago pa natin pumunta dito, ang alam ko lang nun talaga, Toronto at Vancouver. Hindi nga namin alam. May Calgary pala. Ay, ano pa yung Saskatchewan? Parang bago sa mga pandinig namin. Pero kapag Canada ang usapan, yan, nandyan agad yung Toronto, yung Ontario. May isa pa pala akong alam, Winnipeg. Yan, ayan, kasi nandyan yung pinsan ko. Tapos, yan, Vancouver. Yun yung mga famous. Pero bakit pala, akala natin maganda or maayos yung place na yun or province, but maraming umaalis? So, ayan na nga. Sabi dito sa report na to, ay napakataas na nga po daw ng, ito, combination daw ng rising cost of living, stagnant wages. So, ibig sabihin, sa pagtaas ng cost of living, hindi na nakakahabol yung sahod ng mga empleyado or manggagawa. So, pwedeng, I think recently lang nag-increase, pero napaka-kaunti. Konti lang. Tapos yung inflation ay napakabilis. So, yun yung isa pa sa parang wala din, ano? Oo, yun yung mga isa pa sa mga reason. And ito na nga talaga, may kaibigan tayo na ito yung kino-consider na paglipat or pag-alis din ng Ontario. Yan because of the housing market. Napakamahal magkabahay daw sa Ontario. Totoo. So, ang nakikita nila, imposible. Actually guys, meron akong ka-work, no? Dalawa sila. Galing silang Toronto. Ayan. So, lumipat sila dito dahil nga hindi sila makabili ng bahay talaga. Yes. And yun ang ipon nila, malaking bahay na dito. Yan, dito kami pala sa Calgary, Alberta para sa mga bago sa aming channel. So, yung value ng pera nila kung gagastusin, for example, sa Ontario or especially sa Toronto, which is yun nga yung main city nila din, ay parang mabibili lang nila doon 1-bedroom condo. Pero dito guys, kung in-spend nila, which is in-spend na nga nung kakilala ni Alwin, nakabili sila talaga ng detached house. So, napakalaki. Nakapunta na rin kami sa bahay, finish yung basement. So, yung value ng pera nila, ayan, malaki dito. Yan sa Alberta. So, aside from, yun nga, sa housing market, mahirap makabili doon ng bahay. Ayan, kung baguhan ka rin sa Ontario, ang taas din ng renta ng bahay. So, minsan, sa 2-bedroom pala, pipiliin mo pa makipag-share sa ibang tao or family para may kahati ka. Kasi nasa 2,000 to 3,000 yung cost of living ng parang 2-bedroom apartment. Siguro yung presyo nila dito, let's say 2-bedroom dito, siguro sa kanila 1-bedroom pa lang. Oo. Or baka nga mas maliit pa doon. Oo, siguro. Tipong condo type na lang, na walang bedroom, studio type, parang ganyan. Yan. So, aside sa nabanggit natin na mga lokal or Canadians na nag-aalisan, which is nasa 48% ng total na umalis, ayan, hindi lang lokal ang umaalis sa Ontario. Pati na rin yung mga temporary residents, like yung mga temporary foreign workers and international students. So, I guess, marami pa rin naman talagang international students doon. Pero, ito nga, base sa report, yung mga international students doon and mga temporary foreign workers, sila din yung bulk na umaalis ng Canada. So, sila yung mga nag-explore ng opportunities outside sa place na yon. For example nga, naglilipitan ng probinsya. So, alam ko naman, may mga kakilala tayo, whether friend or yung mga nagpa-vlog na lumilipat na rin ng probinsya from Ontario to other provinces din. Especially yung malalapit sa Ontario, like Quebec, pwede silang lumipat doon. Or
Manitoba. Pero I think ang uso naman ngayon na lipatan ay Saskatchewan. Yeah. Kasi before, ang lipatan talaga ay Alberta. So, nung nakita nila na nagiging saturated na talaga yung market, ayan, parang lesser na rin yung opportunities, nag-explore sila ng less populated, which is Saskatchewan. Yes. Speaking of Saskatchewan, yan. Pwede natin sample sila Crystal, 'di ba? Galing Toronto 'yan. So lumipat sila ng Saskatchewan. Siyempre, kung saan may opportunity, doon tayo mag-explore. So sabi rin dito sa report ni Dr. Emily Carter, ayan, housing expert siya, ang Ontario daw ay nagiging pressure cooker na. Ayan. I think nga, kasi nga, nandun yung bulk ng mga dumating ng tao. So, ngayon, nagkakaagawan na sa housing market. Ayan. Tapos, hindi na kinakaya talaga. Kaya, nagkakaroon na ng competition, malawakang competition. Kaya, yung iba, yan, mapipilitan na lang talaga umalis. Kahit, di ba, baby, nung dumating yung news about dun sa yung pagpunta ng mga international student, di ba, Ontario talaga yung pinakamaraming puntahan ng mga student. Yun. Marami talaga. Dun yung bulk ng mga nag-aaral na international students. Kaya din, malaki din yung inaalat na slot sa kanila. Yan, for mga magre-release ng study permit. Yan. Pero, yun nga, ang nagiging kawawa or naapektuhan din talaga dyan, yung housing market nila. And then, aside sa Ontario, ano ba yung top 2 daw na inaalisan na probinsya dito? Alam din nila yan. Alam nyo na rin yan. So, aside sa Ontario, which is yung top 1, ang top 2 naman daw dito ay yung katabi natin, British Columbia. Yes. Which is, ayan nga, ito rin yung isa sa may mga pinakamahal na bahay, pinakamahal na renta, pinakamahal na bilihin. Pero, ang ganda ng weather. Yun naman talaga yung babayaran mo doon. Yes. Pero yun nga, syempre, aside sa sasabihin nating maganda yung weather, minsan may nagsasabi din nga, medyo gloomy at maulan. So, nasa sayo kung ano ba yung gusto mo. Kasi, hindi nga masyadong mas snow doon, pero may mga parts din talaga ang British Columbia na maulan. Yeah. Even nung pumunta tayo, di ba? December yun. Halos talagang never ko, hindi, nakita ko naman ang araw, pero hindi siya talaga yung katulad dito na maghapon talaga. Yes. So, kasi galing kami ng, syempre, dito kami sa Calgary. Sunniest city siya sa Canada. Yan, ito ngayon ang araw-araw. So, na-experience namin talaga yung sikat ng araw dito, yung tama ng araw sa aming mga balat. So, yun nga, ayan, top 2 na inaalisan ay ang British Columbia. So, ilan ba yung nag-wave ng goodbye daw sa BC? So, 14,836 ang umalis ng British Columbia noong 2024. Dami din. So, ito daw yung highest na exodus, yung alis ng mga tao in 7 years. So, yun yung nakakalungkot din, no? Na parang iniisip ko, ang daming dumadating, pero ang dami ring umaalis. Sabi dito, dati talaga ang magnet ng Canada, magnet ng immigrants, ay sa BC talaga, pero nawawala na daw ang kanyang beauty or kumukupas na ang ganda ng BC para sa mga immigrants kasi hindi na siya nagiging top choice na puntahan ng mga tao yan para magstay, para mag-aral. Dahil kasi siyempre talaga sa cost of living, napakamahal talaga. Oo naman. Kung mag-i-start din talaga kayo, pipiliin nyo kung saan yung mabubuhay kayo, yung family nyo, yung afford niyo. And yun nga, masishare na rin namin, kinonsider rin talaga namin nung una ang British Columbia. Yan talaga ang una nating kinonsider kasi nga may barkada tayo dyan. And nung nakapag-research kami ni Emma that time, so medyo mahal. Na-research hindi kaya, hindi kakayanin ng budget. Yun, pinili na lang namin yung cheaper option para sa amin and friendlier environment. So, para sa amin, magsisimula kami sa Calgary. At saka may isa rin tayong consider din, baby, yung tax. Kasi dito sa Calgary, isa lang yung tax namin. Yan, 5%. And then, doon, yung para sa goods doon naman 2. So, iba pa yung sa discussion ng income tax. So, yun yung mga kino-consider namin. Yan, bago makapili talaga ng final destination. Pero syempre ngayon na temporary residence tayo, maraming movements na nagaganap. So, sinabi rin natin na dati, top lipatan ang Alberta. So, nag-aalisan sa Ontario, nag-aalisan sa BC, tas
naglilipatan naman sa Alberta. Pero yun nga naman, ngayon, medyo nahihirapan na rin guys yung mga tao dito na makapaghanap ng trabaho. Yeah. Yan, compared before. Sobrang dami na rin kasi pumapasok talaga. Yan, higpit na rin ng competition. Kaya yung iba, nag-explore na rin sa other provinces. Yes, so, yan. Yung iba, nakaka-experience ng dagdag ng tao, tapos hindi masyadong inaalisan ng mga residente or locals, pero may iba talagang provinces na nabanggit nga natin tulad ng Ontario and British Columbia na inaalisan naman. Yeah. Ikaw baby, saan mo naiisip if ever naman dito na tumaas ang cost of living na sobra-sobra hindi na natin kayanin dito sa Alberta, may province ka ba na kino-consider lipatan? Ako, sa totoo lang guys, no, even kami, pag nag-uusap kami ni Emma, ang isa talaga sa gusto namin talaga, sa totoo lang, British Columbia. Pero papahal. Pero, yun nga lang, ang mahal din talaga. So, siguro for next, purposes of PR, kung yun ang i-consider, kahit ano lang ako, baby, kahit ano, kung saan tayo mapi-PR, wala namang problema sa akin, kahit sabihin mong liblib na probinsya yan, walang problema sa akin. Kasi, hindi naman kami yung tipo ng palalabas talaga. Kunyari, yung mall kami ng mall, hindi. Lalabas lang kami pag summer, yan, punta na mga kung ano-ano mga view, ganyan. Ganun lang naman kami. Hindi talaga kami yung gala ng gala na kahit dito lang. Hindi. Mas gusto ko lang sa bahay lang din. Kaya feeling ko kahit anong probinsya naman tayo pumunta, okay sa akin. Yeah, so, iniisip ko nga pwedeng Saskatchewan, pwede. Manitoba, yung iba nag-recommend din sa atin PEI, pero yun nga, it takes a lot of things to consider din. Hindi siya bigla-bigla na lilipat ka. Yan, pero yan, pwede tayong mapabilang sa umaalis. Yan, ng one province to another. Or mamaya, hindi lang province ang i-consider mo kapag nawalan ka na ng option dito sa Canada. Yung iba, pwede. Like, pwede nating i-consider yung pagbalik yan ng Pinas. So, Pilipinas. Yan, I think, medyo pahirap na talaga ng pahirap yung sitwasyon ngayon, tapos may ongoing trade war pa, parang pati na rin kami nag-iisip na, tingnan mo nga yung employer na to, or company na baka to, mamaya, baka tamaan ng trade war, kasi pwede ka rin matanggal totoo yun, totoo. Sa trabaho, malay off, ayan, kapag naapektuhan ng company mo. Yeah. Kaya ikaw, halimbawa, ikaw naman, tatanungin ko about this, kung saang probinsya mo feeling na, or maisip, na pwede natin paglipatan. Yan, kung wala na talagang choice dito sa Alberta, kasi nga, dito yung lipatan, tapos nawawalan ka na ng opportunity sa dami ng tao, yan, para na ring Ontario and British Columbia, pwedeng yung kapitbahay natin, kapitbahay na probinsya, which is Saskatchewan. Yan, para hindi ka na rin masyadong lumayo. Ayan. And then may kakilala na rin naman tayo doon. Sila Mark, Crystal. So, yan ang pwede nating i-consider. Ayan. So, yun lang naman yung ating update, no? At least nakita natin yung figures ng dami ng mga taong umaalis naman ng Canada, aside sa mga news na nababalita natin na pagdating ng mga tao dito sa Canada. Yes. So kayo guys, halimbawa, kayo naman yung tatanungin namin, no? Just comment na sa comment section natin. If ever na kung saan man probinsya kayo at ganun yung nangyari, so sa tingin nyo, anong probinsya yung pinaka-target nyo? Yes, kung masyado nang mataas ang cost of living, hindi na kayo makabili ng bahay dahil umaabot na ng milyon. I think sa Vancouver, 2 million na hindi ka na makakabili. Parang napaka-imposible. Ayan, depende. Kasi kung detach ang goal mo, ayan, dito, pwede pa. As long as mayroon kang magandang work din na magsusustain sa inyo. Meron nga tayo nakikita, di ba? 450, maganda na, di ba? Oo, guys. So, okay pa, somehow, ang market ngayon, kaya nandito pa kami. So, sana, wag mo nang, alam nyo, yung effect din kasi, kung ano yung paglilipatan ng tao, parang domino effect yan. Aalis ng Ontario, tas lilipat somewhere, tas yung nilipatan yun naman yung maapektuhan ng rising cost of living kasi doon naman mag-aagawan ng renta, mag-aagawan ng bahay. So, ang gagawin nila, lilipat din naman sila sa iba. So, yung ibang tatamaan ng pagmahal ng bilihin, sila naman yung aalis. So, yun lang naman. So, depende lang din siguro, baby, sa opportunities. Syempre. Ayan, na dadating. And kung may work ka naman sa province na yun, kasi I think, maganda pa rin namang province talaga yung British Columbia and Ontario. Marami pa rin kaming kaibigan, kakilala, na nakaka-survive doon. Ibig sabihin, maganda yung work
na nagsusustain sa family. Yeah, naalala ko, nung umuwi tayo ng Pilipinas, meron ako na-meet na subscriber natin sa airport ng Vancouver. Tinanong niya ako, sabi niya, "Sir, ba't lipat na kayo dito?" Ginanon niya ako. Sa British Columbia. Sabi ko, mahal dito. Hindi sir, sabi niya, kaya. Kami nga, nakaka-survive sabi niya sa international akin. students. Kayo pa kaya na medyo okay yung trabaho niyo. So, ibig sabihin, okay yung work nila, nasusustain yung basic needs nila. Yeah. So, it depends talaga. Pero kung wala kang opportunity, tapos dun ka titira sa province na yon, mahirap. Yeah, mababankrupt ka. Yeah, totoo. Ayan. Yes. So, yun guys, no, yun lang naman yung ma-share namin sa inyo ngayon sa aming vlog ni Emma. So, sana wala munang lipat ang mangyari para sa amin. Ayan, mahirap kasi guys maglipat. Oo, totoo. Sabi ko nga kay Emma, kung halimbawa lilipat tayo ng bahay, gusto ko yung sa ating sariling bahay na natin. Oo. Pero yan nga, kung ano man yung will ni Lord, yan ang ipagdasal natin para sa atin. Yeah. And so far, okay naman kami dito sa bahay namin. Kahit basement kami, okay naman. 3 yung rooms namin. And peaceful naman. Yeah. Yes. So, I think hanggang dito na lang muna guys, no, sa mga nakasubaybay sa amin na hindi pa nakasubscribe. Please do subscribe po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. We'll see you on the next one. Peace!